Iparelyebo mo na ang lahat ng kandado, Mark. Siguraduhin mong kahit dulo ng daliri ng babaeng iyan ay hindi na muling makakadampi sa pintuang ito. Ang tinig ni Doña Aurora ay humahagupit sa katahimikan ng pasilyo, tila isang matalim na talim na humihiwa sa malamig na hangin ng gusali. Sa labas ng Unit 1208, nakatayo si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang customized na cake na may nakasulat na Happy ika-10 Anniversary, Love. Ang kanyang likod ay kumakabit pa rin sa pagod mula sa pagbisita sa isang construction site buong araw. Ang kanyang mga kuko ay may bakas pa ng alikabok ng semento. Lahat ay tinitiis niya para sa pangarap nilang mag-asawa. Pero ma, baka kung anong isipin ni Elena. Ang boses ni Mark, ang kanyang asawa, ay narinig niyang sumagot. Walang galit, walang pagtutol, kundi isang mahinang pag-aalala na mas masakit pa kaysa sa harapang pagtatraidor. Saan siya matutulog? Gabi na. Huwag mo akong simulan sa drama ng babaeng yan, Mark. Utang na loob niya sa atin na tinanggap natin siya sa pamilyang ito kahit wala siyang pinagmulan. Isang gabi lang sa hotel, hindi siya mamamatay. Kailangan ni Gina ang kwartong ito para sa kanyang pre-wedding preparation. Karapatan ng kapatid mo ang mamuhay ng marangya sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng puot at pag-angkin. Tila ba ang bawat hibla ng kurtina at bawat laryo ng dingding sa loob ay hindi binayaran ng dugo at pawis ni Elena. Sinubukan ni Elena na itusok ang kanyang susi sa lock. 1 beses, 2 beses. Ngunit ang bakal ay nananatiling matigas, hindi tumatanggap. Tila ba ito ay naging isang estranghero sa kanya? Ang pamilyar na tunog ng pag-ikot ng mekanismo ay napalitan ng isang mapurol na katahimikan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Bawat tibok ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak niya sa kahon ng cake. Walang malakas na ingay nang bumagsak ito sa makapal na alpombra ng pasilyo. Isang mapurol na tunog lamang ng pagkasira ng disenyo sa loob. Ang matamis na icing ay nayurakan, katulad ng kanyang dangal na kasalukuyang tinatapak-tapakan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, ngunit ang paligid ay unti-unting lumalabo dahil sa init ng luhang pilit niyang hindi pinalalaya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang balat, nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Hindi siya sumigaw, hindi siya kumatok ng marahas. Ang sakit ay napakalalim kaya wala itong mahanap na tunog. Ang kanyang buong katawan ay tila naging bato, malamig at manhid, habang ang lamig ng aircon sa hallway ay nanunuot sa kanyang manipis na blusa. Isang mensahe ang biglang sumingit sa katahimikan. Ang screen ng kanyang cellphone ay nagliwanag. Isang patalim na nagmula sa kanyang asawa. Love, please be a good wife. Huwag ka muna umuwi rito sa unit. May krisis si Gina at kailangan ni Mama ng peace of mind. Mag-check-in ka muna sa hotel. Babayaran ko na lang pag-uwi mo. Intindihin mo na lang kami. Intindihin mo na lang kami. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang mapait na sumpa. Tiningnan ni Elena ang pintong bakal na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay bilang isang arkitekto at interior designer. Ang tahanang itinayo niya mula sa wala, na ngayon ay naging isang kuta ng kanyang mga kaaway. Sa gitna ng paninikip ng kanyang dibdib, isang katanungan ang pilit na humahanap ng kasagutan sa kanyang nagdurugong kaisipan. Hanggang kailan susukatin ng utang na loob ang lalim ng aking pagtitiis? At kailan magiging sapat ang aking pagiging biktima upang piliin ko namang maging malaya? Ang amoy ng sunog na kape at ang ingay ng mga silyang hinihila sa sahig ng maliit na karinderya ay tila sumasabay sa gulo ng isip ni Elena. Nakaupo siya sa isang sulok, suot pa rin ang kanyang maruming sapatos mula sa trabaho
habang sa tapat niya ay nakaupo si Mark, malinis, mabango, at tila walang bakas ng nagdaang gabi sa kanyang mukha. Dumating ang kanyang asawa na may dalang mga salitang kasing tamis ng asukal, ngunit para kay Elena, ang bawat kataga ay may kalakip na pait na unti-unting lumalason sa kanyang sistema. Love, pasensya ka na talaga kagabi, panimula ni Mark, habang pilit na inaabot ang malamig na kamay ni Elena. Alam mo naman si Mama, tumataas ang presyon kapag hindi nasusunod. At si Gina, alam mo namang kailangan niya ng magandang impresyon sa pamilya ng mapapangasawa niya. Isang maliit na sakripisyo lang naman ito para sa ating pamilya, hindi ba? Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa, ang lalaking ipinangako sa kanya ang langit at lupa noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ngayon, ang tanging ibinibigay nito sa kanya ay ang obligasyong umunawa hanggang sa mawala na ang kanyang sarili. Ang paghaplos ni Mark sa kanyang kamay ay hindi na nagbibigay ng init, kundi isang paalala ng kanyang pagiging bilanggo sa isang relasyong siya lamang ang nagbibigay. Sakripisyo, Mark? O pagpaparaya sa maling paraan? Mahinahon, ngunit may diin na tanong ni Elena. Bahay ko yon. Ako ang nagbayad ng down payment. Ako ang nagpakapuyat sa mga blueprint para mapaganda ang unit na yon. Bakit kailangang ako ang lumabas para lang magmukhang mayaman ng kapatid mo? Bago pa man makasagot si Mark, ang katahimikan ng kanilang usapan ay binalot ng marahas na pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang pangalang Mama na kumikislap sa screen ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Sinagot ito ni Mark at agad na bumungad ang matinis at mapanghusgang tinig ni Doña Aurora na sadyang inilakas upang marinig ni Elena. Mark, nasaan ka na naman? Kinakausap mo ba ang asawa mong walang utang na loob? Sabihin mo sa kanya, huwag siyang mag-inarte. Nakalimutan na ba niya kung paano ko siya itinuring na parang tunay na anak noong wala siyang matakbuhan? Ang bahay na yan ay dapat lang napakinabangan ng pamilya dahil ikaw ang asawa niya. Ang yaman niya ay yaman mo rin at ang yaman mo ay sa amin. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Elena. Ang konseptong utang na loob na palaging ginagamit laban sa kanya ay naging isang kadena na lalong humihigpit sa bawat segundong lumilipas. Tiningnan niya si Mark, umaasang kahit isang beses ay titindig ito para sa kanya. Ngunit ang kanyang asawa ay yumuko lamang at bumulong ng, "Opo, Ma. Opo. Sandali lang." Nang ibaba ni Mark ang telepono, hindi siya tumingin sa mga mata ni Elena. Sa halip, kinuha niya ang kanyang pitaka upang magbayad. Ngunit sa pagbukas nito, isang pirasong papel ang nahulog sa paanan ni Elena. Dahan-dahang pinulot ng babae ang papel, isang bank withdrawal slip mula sa kanilang joint savings account. Ang perang inilaan ni Elena para sa huling amortization ng bahay at para sa balak nilang pagbuo ng sariling pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang makita ang halagang kinuha. Halos lahat ng laman ng account ay wala na. Ang petsa ng transaksyon ay kahapon lang. Ilang oras bago siya ilak sa labas ng sarili niyang tahanan. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig habang ang papel ay unti-unting nayuyupi sa kanyang palad. Mark, ano ito? Ang kanyang boses ay halos pabulong na, puno ng takot sa katotohanang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Umiwas ng tingin si Mark. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Kailangan ni Gina ng bagong sofa at kama, love. Sabi ni Mama, hindi pwedeng luma ang gamit sa unit kapag bumisita ang mga in-laws niya. Babayaran ko rin yon, pangako. Magtatrabaho ako ng extra shifts. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Elena ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang sunod-sunuran. Siya ay isang magnanakaw sa sarili nilang pagsasama.
Ang bawat sentimong pinaghirapan ni Elena ay ginagamit na ngayon upang palamutian ang kanyang sariling pagdurusa. Tumayo si Elena nang hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit ang kanyang kalooban ay nagliliyab sa isang bagong uri ng galit. Habang papalayo siya sa karinderyang iyon, naiwan si Mark na tumatawag sa kanyang pangalan. Ngunit ang tanging naririnig ni Elena ay ang pintig ng sarili niyang puso na nagsasabing, "Tapos na ang panahon ng iyong pagtitiis." Bawat piraso ng kasangkapan sa loob ng Unit ISA 208 ay may nakatagong kwento ng aking paghihirap. Ngunit para sa kanila, ang mga ito ay mga gamit lamang na madaling agawin. Habang naglalakad si Elena sa gilid ng kalsada, hinahayaan ang mahinang ambon na dumampi sa kanyang namamanhid na balat. Bumalik ang kanyang gunita sa 5 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang gabi kung kailan halos hindi na siya natutulog para tapusin ang mga design project ng 3 kliyente ng sabay-sabay. Doon sa maliit nilang inuupahang kwarto noon, nakita niya si Mark na lumapit sa kanya, may dalang baso ng mainit na gatas, at bumulong ng mga pangakong tila, mga bituin sa langit. "Konting tiis na lang, love," sabi ni Mark noon habang hinahaplos ang kanyang likod na nananakit sa pagkakayuko. "Kapag nakabili na tayo ng sariling unit, hinding-hindi ka na magpapapuyat ng ganito. Magiging reyna ka sa sarili nating tahanan." Ang mga salitang yun ang naging lakas ni Elena. Tiniis niya ang pambabastos ng mga kliyente, ang init sa mga construction site, at ang matinding pagtitipid. Ngunit ang pinakamasakit na alaala ay noong nagkasakit si Doña Aurora. Naalala ni Elena kung paano siya lumuhod sa harap ng kanyang savings account para i-withdraw ang perang sana ay pambili niya ng bagong laptop para sa trabaho. Ibinigay niya ang lahat para sa operasyon ng kanyang biyenan. Noong mga panahong iyon, ang tamis ng boses ni Doña Aurora ay abot langit. "Salamat, Elena. Ikaw ang hulog ng langit sa pamilyang ito. Hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa mo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena habang binabaybay ang madilim na kalsada. Ang hindi malilimutan ng kanyang biyenan ay mabilis palang napalitan ng walang utang na loob nang makuha na nito ang lahat ng gusto. Ang bawat pag-aalaga, ang bawat pagmamano niya rito, gabi-gabi pag-uwi mula sa trabaho, ay tila mga barya lamang na itinapon sa isang butas na alkansya. Napansin ni Elena na dala-dala pa rin niya ang jacket ni Mark na naiwan nito sa karinderya kanina. Marahil sa taranta ng asawa na sundin ang utos ng kanyang ina, nakalimutan na nito ang suot. Ramdam ni Elena ang bigat ng loob habang isinisiksik ang kanyang kamay sa bulsa ng jacket upang maghanap ng barya para sa pamasahe. Ngunit sa halip na barya, ang kanyang mga daliri ay may nakuhang isang maliit at lukot na papel. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa kalsada, binuksan niya ito. Hindi ito resibo ng kuryente. Hindi rin ito resibo ng sofa na binili para kay Gina. Isa itong resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa loob ng mall. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lamang. Ang araw kung kailan sinabi ni Mark na kailangan niyang mag-overtime sa opisina. Dahil sa emergency, ang item na binili, isang 18 karat gold necklace na may pendant na brilyante. Ang halaga ay sapat na para sa 3 buwang hulog ng kanilang bahay. Napatigil si Elena sa paglalakad. Ang tibok ng kanyang puso ay tila naging isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Malinaw sa kanyang isipan na wala siyang natanggap na kwintas at mas lalong malabong para kay Doña Aurora o kay Gina ang alahas na yon, dahil alam niyang mas gusto ng mga ito ang cash kaysa sa ginto. Sino ang pinag-alayan ni Mark ng brilyanteng ito habang ako ay nagkakandara pa sa pagtatrabaho? Ang tanong na ito ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang daluyan ng dugo. Habang nakatayo sa gitna ng dumaraming tao sa bangketa, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang katahimikan
sa loob ng kanyang sarili. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit may kasama na itong isang malamig at matalim na desisyon. Ang bawat pader na itinayo niya sa Unit 120, 8 para sa pamilyang ito, ay isa-isang guguho sa kanyang isipan, papalitan ng isang plano na walang sino man sa kanila ang makakahula. Ang bawat halakhak na nagmumula sa loob ng Unit 1208 ay tila mga bubog na bumabaon sa talampakan ni Elena habang papalapit siya sa pinto. Kahit wala siyang natanggap na paanyaya, dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng sarili niyang tahanan. Ang tahanang ngayon ay naging entablado ng isang masayang pagtitipon kung saan siya ang tanging banyaga. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling lechon at kaldereta. Mga pagkaing alam niyang binili gamit ang perang kinuha ni Mark mula sa kanilang ipon. Ang sala, na maingat niyang dinisenyo upang maging payapa, ay punong-puno ngayon ng mga kamag-anak ni Mark na halos hindi niya nakikilala. Ang mga dekorasyong kanyang pinili ay natatakpan ng mga bastos at makukulay na banderitas para sa selebrasyon ni Gina. Ay, nandito na pala ang ating dakilang arkitekto. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw. Puno ng mapang-uyam na sigla. Lumapit ang matanda sa kanya, suot ang isang bagong bestida na kumikinang sa ilalim ng chandelier na si Elena ang nagkabit. Mabuti naman at naisipan mong dumaan, Elena. Medyo marami ang bisita. Baka pwedeng pakitulungan ang mga taga-catering sa kusina. Nakakahiya naman sa mga in-laws ni Gina kung madumi ang mga platito. Isang matalim na kurot sa puso ang naramdaman ni Elena. Sa harap ng maraming tao, ibinaba siya ng kanyang biyenan sa antas ng isang katulong. Tumingin siya kay Mark na nasa sulok, seryosong nakikipag-usap sa isang pinsan. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit agad na umiwas ang kanyang asawa, tila ba ang pagtingin sa kanya ay isang kasalanang hindi nito kayang harapin. Elena, don't just stand there. Bulong ni Gina habang dumadaan sa tabi niya, dala ang isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete at ang kanyang ngiti ay tila isang tagumpay. This is a big night for me. Huwag mo namang sirain ang mood sa ganyang mukha mo. Be happy for me, okay? Pilit na naglakad si Elena patungo sa kusina. Bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naririnig niya ang bulong-bulungan ng mga kamag-anak sa paligid. Siya ba yung asawa ni Mark? Sayang, mukhang laging pagod. Balita ko, masyadong tutok sa trabaho kaya hindi mabigyan ng apo si Aurora. Mabuti na lang at nandyan si Gina. Magdadala ng swerte sa pamilya. Ang bawat salita ay parang latay ng latigo sa kanyang likuran. Sa loob ng sarili niyang kusina, nakita ni Elena ang mga platong pinaghirapan niyang bayaran na ngayon ay may mga mantsa ng grasa at dumi. Hinawakan niya ang gilid ng sink. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na granite habang pinipigilan ng hikbi na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng ingay, biglang tumunog ang isang kutsara sa gilid ng basong kristal. Isang senyales na nais ni Doña Aurora na makuha ang atensyon ng lahat. Tumayo ang matanda sa gitna ng sala. Katabi si Gina at ang mapapangasawa nito. Mga kamag-anak, mga kaibigan, panimula ni Doña Aurora, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kasakiman. Nais kong ipaalam sa inyong lahat na ang aking bunsong si Gina ay magpapakasal na sa susunod na buwan. At bilang regalo ng kanyang kuya Mark, na siyang haligi ng pamilyang ito, ang unit na ito, ang marangyang tahanang kinalalagyan niyo ngayon, ay opisyal nang ititira sa pangalan ni Gina. Ang palakpakan ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Elena. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naubos. Iniwan siyang hapo at hindi makahinga. Ang bahay na binili niya, ang pangarap na itinayo niya sa bawat pader, ay ibinibigay na ngayon sa iba ng parang isang pirasong candy. Tumingin si Elena kay Mark, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ng kanyang ina. Pumapalakpak din
bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Hindi na ito ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ito ay isang estranghero na kasabwat sa pagnanakaw ng kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang lumabas si Elena mula sa kusina. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng asero. Habang ang lahat ay abala sa pagbati kay Gina, kinuha ni Elena ang kanyang bag at tumungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, isang bagay ang nahuli ng kanyang paningin sa ibabaw ng mesa. Isang maliit na pulang kahon ng alahas. Ang kahong katulad ng nakita niya sa resibo sa jacket ni Mark. Binuksan ito ni Gina sa harap ng lahat. At ang kislap ng brilyanteng kwintas ay tumama sa mga mata ni Elena. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay hindi ang alahas, kundi ang bulong ni Gina sa kanyang mapapangasawa na narinig ni Elena. Sabi sa'yo kukunin ni Kuya ang pera kay Elena kahit magmakaawa pa yon. Napatigil si Elena sa tapat ng pinto. Ang kanyang kamay ay nasa hawakan na. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad na sa isang direksyong hindi nila kailanman inaasahan. Hindi ako banyaga sa sarili kong buhay, kundi isang multo na lamang na nanonood sa sarili niyang libing. Ang bawat hakbang ko palayo sa Unit 120, 8 ay tila pagpunit sa isang pahina ng aking kasaysayan na pilit kong isinulat sa maling tinta. Dinala ako ng aking mga paa sa isang lumang bahay sa tapat ng isang tahimik na simbahan sa Paco. Ito ang tahanan ni Lola ni Dora, isang byudang arkitekto na naging mentor ko noong ako ay nagsisimula pa lamang. Ang amoy ng sampagita at lumang kahoy na nara ay bumalot sa akin, isang pamilyar na yakap na hindi ko kailanman naramdaman sa piling ng mga Ortega. Nakatayo si Lola ni Dora sa kanyang beranda. Dahan-dahang hinihipan ang kanyang mainit na tsaa habang pinapanood ang mga dahon ng balete na sumasayaw sa hangin. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, tila nakakakita ng mga lamat sa kaluluwa ng isang tao na hindi kayang itago ng anumang kosmetiko. Elena, anak, tawag niya sa akin nang hindi lumingon. Ang isang pundasyon na gawa sa buhangin ay hindi kailanman makakayanan ang bigat ng isang tore. Bakit mo hinayaang mapuno ng anay ang iyong sariling disenyo? Hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Lumapit ako sa kanya at naupo sa isang maliit na bangkito sa kanyang paanan. Ikinuwento ko ang lahat. Ang bagong kandado, ang ninakaw na ipon, ang brilyanteng kwintas para kay Gina, at ang balak nilang agawin ang aking unit. Bawat salita ay tila isang tinik na inilalabas ko mula sa aking lalamunan. Kinuha ni Lola ni Dora ang isang lumang panyo na may burang bulaklak. Dahan-dahang pinunasan ng aking mga mata. At pagkatapos ay maingat itong itinupi nang may katumpakan na tila ba bawat tupi ay may sariling kahalagahan. Ito ang kanyang munting ritual. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng aking baha ng emosyon. Ang problema sa iyo, Elena, ay masyado kang mahusay magdisenyo para sa iba. Malambing ngunit seryoso niyang sabi. Iniisip mo ang bentilasyon para sa kanilang hininga, ang liwanag para sa kanilang mga mata. Ngunit nakalimutan mong magtayo ng kuta para sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang bilangguan kung saan ikaw ang bantay at ikaw din ang bilanggo. Tumingin ako sa kanyang mga kamay na kulubot, ngunit matatag. Ano ang dapat kong gawin, Lola? Sinasabi nila na may utang na loob ako sa kanila, na ang pagiging mabuting asawa ay ang pagtitiis. Tumawa ng mahina ang matanda, isang tunog na parang kalansing ng mga lumang barya. Ang utang na loob ay hindi isang blank check na pwedeng pirmahan ng kahit na sino para ubusin ang iyong buhay. At ang pagiging asawa, anak, ay isang partnership, hindi isang charity work. Kung ang bahay ay puno na ng lason, huwag mong subukang linisin ito ng mag-isa. Gibain mo ang lahat hanggang sa huling laryo, at mula sa abo, itayo mo ang iyong sarili.
Doon ko napagtanto ang isang katotohanan na matagal ko nang itinatago sa ilalim ng aking mga blueprint. Ako ay isang arkitekto. Ang aking kapangyarihan ay hindi lamang sa pagtatayo, kundi sa pag-unawa kung paano gumagana ang bawat dugtong ng isang gusali. Kung kaya kong pagandahin ang isang espasyo, kaya ko rin itong bawiin. Bago ako umalis, iniabot sa akin ni Lola ni Dora ang isang maliit na calling card. Ito ay mula kay Attorney Dante Rivera, isang abogado na kilala sa paghawak ng mga kaso ng domestic abuse at property disputes. Tawagan mo siya. Sabihin mo, ang arkitekto ay handa na para sa deconstruction. Bulong ni Lola ni Dora. Habang naglalakad ako pabalik sa kalsada, naramdaman ko ang biglang pag-vibrate ng aking cellphone sa aking bulsa. Isang text message mula kay Mark ang pumasok. "Love, nasaan ka na?" Nagalit si Mama kasi hindi mo natapos hugasan ang mga pinagkainan sa party. "Umuwi ka na. May pag-uusapan pa tayong mahalaga tungkol sa papeles ng unit." Sa pain, napatigil ako sa tapat ng isang maliit na botika. Ang aking anino sa salamin ng tindahan ay hindi na mukhang pagod. May isang bagong kislap sa aking mga mata. Isang malamig na determinasyon na tila aserong dumaan sa apoy. Hinawakan ko ang calling card ni Attorney Rivera at tiningnan ang madilim na langit. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa aking labi nang maisip ko ang isang bagay na nakita ko sa likod ng card. Isang sulat kamay na hindi ko inaasahan. Bakit nasa kay Lola ni Dora ang pangalan ng dating boss ni Mark? Hindi na mahalaga kung paano ito nangyari. Ang mahalaga ay ang bawat pader na itinayo ko sa Unity sa 2-0. 8 ay sisimulan ko ng markahan para sa pagguho. Ang mahalagang pag-uusap na gusto ni Mark ay magiging huling sandali na makikita niya ang dating Elena. Ang pagbabalik ko sa Unit 1208 ay hindi na pag-uwi sa isang tahanan, kundi isang pagpasok sa teritoryo ng mga kaaway. Suot ang aking pinakamatibay na maskara ng kapakumbabaan. Pinihit ko ang hawakan ng pinto. Ang bagong kandado na kahapon lamang ay naging simbolo ng aking pagkatalo. Ngunit ngayon ay magiging susi ng aking paglaya. Sinalubong ako ng amoy ng panis na pagkain at alak mula sa nagdaang piging. Ang sala ay tila isang slaughterhouse ng mga pangarap. Nagkalat ang mga platong may mantsa, mga basong may bakas ng labi, at ang bagong sofa na binili ni Mark gamit ang aking pawis. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Doña Aurora sa kanyang tila trono, abala sa pagbibilang ng mga sobrang natanggap ni Gina mula sa mga bisita. Narito na pala ang aming dakilang martir. Pagak na tawa ni Doña Aurora nang hindi man lang tumitingin sa akin. "Huwag ka nang tumitig dyan, Elena. Linisin mo ang kusina at iligpit ang kalat sa sala. At bukas, kailangang maayos na ang lahat dahil may darating na abogado para pirmahan ang deed of donation para kay Gina." Hindi ako sumagot ng pabalang. Sa halip, dahan-dahan akong lumapit at kinuha ang mga maruming baso. "Opo, Ma. Pasensya na po at nahuli ako. Marami lang pong tinapos na deadline sa opisina." Mahinahon kong tugon. Ang boses ko ay kasing lamig ng tubig sa ilalim ng tulay. Lumabas si Mark mula sa kwarto. Tila nagulat sa aking presensya ngunit agad ding bumalik ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Ang hawak na dati ay nagbibigay sa akin ng seguridad. Ngayon ay tila kuko ng isang buwitreng naghihintay ng aking pagbagsak. "Love, I'm glad you're home." Bulong ni Mark, ang kanyang hininga ay amoy kape at kasinungalingan. "Alam kong nagtampo ka, pero para rin ito sa atin. Kapag naibigay na natin ang unit kay Gina, wala nang iintindihing problema si Mama. Magkakaroon tayo ng kapayapaan." Ngumiti ako sa kanya. Isang nangiting hindi umaabot sa aking mga mata. "Naiintindihan ko na, Mark. Lahat ng ito ay para sa pamilya, hindi ba?" Nang makaalis sila sa sala upang magpahinga, sinimulan ko ang aking tunay na trabaho.
Hindi lamang paglilinis ang aking ginawa. Sa bawat pagpunas ko ng mesa, sa bawat pagliligpit ng mga basura, ay maingat kong sinusuri ang paligid. Habang ang lahat ay natutulog, dahan-dahan akong pumasok sa maliit na opisina ni Mark sa loob ng unit. Gamit ang aking cellphone, kinunan ko ng larawan ang lahat ng dokumentong nakapatong sa kanyang mesa. Ang deed of donation na binabanggit ni Doña Aurora, ang mga resibo ng mga bagong kasangkapan, at ang bank statement na nagpapatunay ng iligal na paglipat ng pondo mula sa aming joint account patungo sa personal na account ni Gina. Bawat click ng camera ay tila isang hakbang patungo sa kanilang pagkawasak. Ngunit may isang bagay na humuli sa aking atensyon sa ilalim ng mga papeles. Isang folder na may selyo ng isang kilalang real estate company. Nang buksan ko ito, tila huminto ang pagdaloy ng hangin sa aking mga baga. Hindi lamang pala ang unit na ito ang nais nilang makuha. May mga papeles din para sa isang sangla ng lupang minana ko sa aking mga magulang, ang tanging alaala na natira sa akin mula sa aking pagkabata. Nakapirma na doon ang pangalan ni Mark bilang aking asawa, naghihintay na lamang ng aking pirma sa pamamagitan ng pamemeke o panlilinlang. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang ang galit ay unt-unting nagiging isang matalas na plano. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nauubos. Ang pamilyang itinuring kong santuwaryo ay naging isang sindikato ng pananamantala. Dahan-dahan kong ibinalik ang lahat sa ayos. Lumabas ako ng opisina at tumungo sa banyo. Hinayaan kong dumaloy ang malamig na tubig sa aking mga palad. Tumingin ako sa salamin. Sa babaeng dati ay puno ng pag-ibig ngunit ngayon ay puno na ng taktika. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang tumunog ang cellphone ni Mark na naiwan niya sa dining table. Isang notification mula sa isang messaging app ang lumitaw. Ang pangalan ng sender ay hindi ko kilala, ngunit ang mensahe ay sapat na upang gumuho ang huling pader ng aking pag-aalinlangan. Nakuha mo na ba ang pirma niya? Naghihintay na ang buyer ng lupa. Huwag kang papalpak, Mark. Kailangan natin ng pera para sa bago nating bahay. Napatigil ako. Ang aking hininga ay naging mababaw at mabilis. Bago nating bahay? Ang katanungang ito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sino ang natin? At bakit tila ang aking buong buhay ay ibinebenta na ni Mark sa likod ng aking mga blueprint? Ang mukha ng aking asawa ay isang obra maestra ng panlilinlang, isang maskarang gawa sa pinakamakinis na porselana na unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat sa aking paningin. Kinaumagahan, masiglang gumising si Mark na tila ba walang mabigat na lihim na nakatago sa kanyang telepono. Pinanood ko siya habang maingat niyang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ang kurbatang ako ang bumili noong unang promosyon niya sa trabaho. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagkukunwari. Bawat ngiti ay isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa aking likuran habang ako ay abala sa paghahanda ng kanyang almusal. Love, ang sarap naman ng luto mo ngayon. Mukhang maganda ang gising ng wifey ko. Masuyong sabi ni Mark bago niya ako dinalhan ng isang mabilis na halik sa pisngi. Ang dait ng kanyang mga labi sa aking balat ay nagdulot ng isang matinding pangingilabot, tila ba isang uod na gumagapang sa aking katawan. Siyempre naman, Mark, kailangan nating maging handa para sa pagdating ng abogado ni Mama mamaya. Hindi ba? Sagot ko, pilit na pinatitigas ang aking boses upang hindi mangatal. Sa loob ng aking dibdib, ang aking puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat tibok ay humihingi ng hangin. Nang makaalis si Mark para sa isang breakfast meeting, hindi ako nagsayang ng oras. Gamit ang impormasyong nakuha ko mula sa folder ng real estate kagabi, tinawagan ko ang isang dating kasamahan sa industriya na nagtatrabaho sa kumpanyang yon. Sa ilalim ng pagkukunwari na mayroon akong kliyente na interesado sa parehong proyekto,
Nakuha ko ang lokasyon ng bagong bahay na binabanggit sa mensahe. Matatagpuan ito sa isang eksklusibong subdibisyon sa labas ng lungsod. Habang lula ng taxi, patungo doon, ang aking mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa aking kandungan. Ang bawat tanawin na nadadaanan ay tila isang malabong anino. Ang tanging malinaw sa aking isipan ay ang imahe ni Mark na kasama ang ibang babae sa loob ng bahay na itinayo gamit ang aking mga pangarap. Pagdating ko sa site, nakita ko ang isang modernong bahay na nasa huling yugto na ng konstruksyon. Ang arkitektura nito ay pamilyar dahil ito ay base sa isa sa aking mga lumang sketch na matagal ko nang nawawala sa aking opisina. Magnanakaw. Hindi lamang pera ang kinuha ni Mark sa akin, kundi pati na rin ang aking sining at talino. Mula sa malayo, nakita ko ang isang sasakyang pumarada sa harap ng bahay. Lumabas doon si Mark at kasunod niya ang isang babaeng mas bata, nakasuot ng mamahaling damit at ang kwintas na may brilyanteng pendant, ang kwintas na nakita ko sa resibo. Nakita ko kung paano hinawakan ni Mark ang baywang ng babae, kung paano siya ngumiti dito nang may pagtingin na matagal na niyang hindi ibinibigay sa akin. Ang sakit na naramdaman ko sa sandaling iyon ay hindi na lamang isang lalamunan na nanunuyo. Ito ay isang pagguho ng buong mundo sa ilalim ng aking mga paa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri hanggang sa dulo ng aking mga kuko. Tila ba ang lahat ng dugo sa aking katawan ay tumigil sa pagdaloy. Ang mga pader na aking maingat na inalagaan sa loob ng 10 taon ay naging mga abo na lamang sa hangin. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, isang malamig na kapangyarihan ang gumising sa aking kaluluwa. Kinuha ko ang aking cellphone at maingat na kumuha ng mga larawan at video ng kanilang pagsasama. Hindi sapat ang umiyak. Hindi sapat ang magmakaawa. Bumalik ako sa Unit 1208 bago pa sila makarating para sa pirmahan ng Deed of Donation. Sa sala, naghihintay na si Doña Aurora at ang isang lalaking nakabarong na ipinakilala bilang abogado. Nakalatag sa mesa ang mga dokumentong maglilipat ng aking pag-aari kay Gina. "O Elena, pirmahan mo na ito para matapos na ang usapan." Utos ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kasakiman. Isipin mo na lang na ito ay kabayaran sa lahat ng pagkakamali mo bilang asawa. Tumingin ako sa dokumento. Pagkatapos ay kay Mark na kadarating lang. Suot pa rin ang kanyang maskara ng pagiging matuwid na asawa. Ngumiti ako sa kanila. Isang ngiting kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Kinuha ko ang panulat, ngunit bago idampi ang tinta sa papel, tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Mark. "Pipirmahan ko ito, Mark." Bulong ko. Ang bawat salita ay tila isang hatol. "Ngunit siguraduhin mong handa ka sa magiging kapalit nito dahil ang bahay na itinayo sa kasinungalingan ay laging nagtatapos sa pagguho." Saktong pagdampi ng aking panulat sa papel, biglang tumunog ang intercom ng unit. Isang boses ng gwardya ang narinig ng lahat. "Ma'am Elena, meron pong mga taga-bangko at sheriff sa baba. May dala po silang notice of foreclosure at demand letter para kay Sir Mark." "Sabihin masahapong?" Nanlaki ang mga mata ni Mark. Ang kanyang maskara ng porselana ay tuluyan ng nagkapira-piraso sa harap ko. Hindi ito nakawan, Doña Aurora. Ito ay pagbawi sa mga bagay na kailanman ay hindi naging sa inyo. Ang boses ni Elena ay hindi nanginig. Wala na ang dating takot. Wala na ang pagnanais na magustuhan ng pamilyang ito. Nakatayo siya sa gitna ng sala habang ang kaguluhan ay bumabalot sa paligid. Ang sheriff at ang mga taga-bangko ay formal na nag-aabot ng mga dokumento kay Mark, na ang mukha ay kasing puti na ng papel na hawak niya. Si Doña Aurora ay tila isang sugatang hayop na nagsisisigaw. Pilit na itinataboy ang mga opisyal, habang si Gina ay nakatulala. Hindi matanggap na ang kanyang regalo ay isa palang sumpa. Sa labas ng pinto, narinig ang mabibigat na yabag ng maraming tao. Hindi ito ang mga bisita ng party,
kundi isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng isang logistics company. Pumasok sila sa loob ng unit ng may dalang mga kagamitan sa pagbaklas. Sa isang kumpas ng kamay ni Elena, nagsimula ang operasyon na matagal na niyang binuo sa loob ng kanyang isipan. Anong ginagawa niyo? Mark, pigilan mo sila! Magnanakaw sila! Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit habang itinuturo ang mga manggagawa. Hayaan mo sila, ma. Mahinang sabi ni Elena habang maingat na inilalabas ang isang makapal na folder. Lahat ng kasangkapan dito, mula sa chandelier na nagbibigay ng liwanag sa inyong kasakiman hanggang sa huling piraso ng sahig na kinatatayuan nyo ngayon, ay may resibo sa pangalan ko. Hindi nyo ito pag-aari. At dahil hindi nyo binayaran ang mga utang na ginawa ni Mark gamit ang pekeng dokumento, ang unit na ito ay kukunin na ng bangko. Pero bago nila makuha, kukunin ko muna ang sa akin. Ang tunog ng pagkabaklas ng mga tornilyo ay tila isang himig ng katarungan sa pandinig ni Elena. Pinanood niya kung paano ibinaba ang mamahaling Italian sofa na pinaghirapan niyang bayaran. Nakita niya ang panlulumo sa mga mata ni Gina nang makitang binabalot na ng plastik ang bagong kama na inaasahan nitong tutulugan. Lumapit si Mark sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Love, please. Huwag mong gawin ito. Mapapahiya kami sa mga tao. Saan kami titira? Paano ang reputasyon ni Mama? Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa, ang lalaking ipinagpalit ang kanyang debosyon para sa isang bahay na gawa sa kasinungalingan. Ang reputasyon, Mark, ay itinayo sa dangal, hindi sa ninakaw na pera ng asawa. Noong nilak niyo ako sa labas ng bahay na ito, kinalimutan niyo na may karapatan din akong ilak kayo sa labas ng aking buhay. Hindi naging madali ang bawat minuto. Ang bawat piraso ng muebles na inilalabas sa pinto ay tila pagpunit sa isang bahagi ng kanyang puso na minsan ay nagmahal ng tapat. Ngunit sa bawat pagkabunot ng mga kable sa dingding, nararamdaman ni Elena ang paggaan ng kanyang paghinga. Ang amoy ng alikabok at ang ingay ng paggawa ay naging mas mabango pa kaysa sa anumang pabango ni Doña Aurora. Sa huling bahagi ng hapon, ang Marangyang Unit 1208 ay naging isang kalansay na lamang. Wala na ang mga kurtina, wala na ang mga dekorasyon, wala na ang init ng isang tahanan. Tanging ang 4 na malamig at bakanting pader ang natira. Ang mga ilaw ay tinanggal na rin. Iniwan ang pamilya Ortega sa ilalim ng malamlam na sinag ng papalubog na araw na pumapasok sa bintana. Tumayo si Elena sa tapat ng pinto, hawak ang kanyang susi. Tiningnan niya si Mark na nakaupo sa sahig, nakasandal sa malamig na pader, at si Doña Aurora na hindi na makapagsalita sa tindi ng hiya at galit. Ibinigay ko sa inyo ang lahat. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay may lalim ng isang dagat na katatapos lang ng bagyo. Ngunit ngayon, ititira ko ang natitira para sa sarili ko. Magkita na lang tayo sa korte para sa ating liwhanan. Habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto, naramdaman ni Elena ang isang matinding katahimikan na bumalot sa kanya. Hindi ito ang katahimikan ng pagkatalo, kundi ang katahimikan ng isang bagong simula. Bakit kaya, sa kabila ng lahat, ayaw pa ring bitawan ni Mark ang isang maliit na itim na notebook na kanina pa niya itinatago sa kanyang likuran? At sino ang lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo, pinapanood ang bawat kilos ni Elena nang may misteryosong ngiti? Ang bawat yabag ng aking sapatos ay lumilikha ng isang malungkot na alingaw-ngaw sa 4 na sulok ng bakanting unit. Tila ba ang mga pader mismo ay nagrereklamo sa biglaang katahimikan? Wala na ang mga kurtinang nagtatago sa amin mula sa mundo. Tanging ang malamlam na sinag ng buwan ang pumapasok sa bintana. Nagbibigay ng mahahabang anino sa sahig na dati ay puno ng kulay at buhay. Sa gitna ng silid, nakaupo si Mark sa malamig na semento. Walang upuan, walang mesa, walang marangyang kagamitan na magpapatunay sa kanyang katayuan.
Ito ang aming huling hapunan. Isang piging ng pagsisisi at galit sa isang bahay na wala nang maibigay, kundi ang lamig ng gabi. May nakalimutan ka, Elena, mahinang sabi ni Mark. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagod. Inangat niya ang kanyang kamay, hawak ang isang maliit na itim na notebook na tila ba ito ang kanyang huling kalasag laban sa mundong gumuho sa kanyang paligid. Dahan-dahan akong lumapit, ngunit nanatiling may distansya. Ang amoy ng alikabok at ang kawalan ay nanunuot sa aking ilong. Ang notebook na yan ay hindi makakapagbayad sa 10 taon ng aking pagtitiis, Mark. Itago mo yan para sa iyong sarili, bilang paalala ng bawat kasinungalingang isinulat mo. Huminga ng malalim si Mark. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang paghiling ng tawad na huli na ang lahat. Hindi mo naintindihan ang lahat ng ginawa ko. Ang paglipat ng pera, ang pagkuha sa lupa. Hindi lang ito para kay Gina o kay Mama. May mas malalim na dahilan kung bakit kailangan ko ng pera, Elena. At ang notebook na ito ang magpapatunay na hindi lang ako ang nag-iisang may sala sa pamilyang ito. Napatigil ako. Ang kanyang mga salita ay tila isang bagong lamat sa aking isipan. Isang munting hangin ang pumasok mula sa bukas na bintana, nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang panginginig sa dulo ng aking mga daliri. Mayroon pa bang mas madilim na lihim sa likod ng lahat ng ito? Bago pa ako makasagot, isang anino ang humarang sa pintuan. Ang lalaking kanina pa nagmamasid sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa loob. Ang kanyang tindig ay matikas, nakasuot ng isang madilim na trench coat na tila bahagi na ng kadiliman ng gabi. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa kanyang mukha, nakita ko ang isang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na nakita ko na sa mga lumang larawan ni Lola ni Dora. Tapos na ba ang dula, Mark? Ang boses ng lalaki ay malalim at malamig. Tila ba bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Nanlaki ang mga mata ni Mark at lalong hinigpitan ang hawak sa itim na notebook. Rafael, anong ginagawa mo rito? Wala ka ng kinalaman sa usapang ito. May kinalaman ako simula noong gamitin mo ang pangalan ng aking ama para sa iyong mga ilegal na transaksyon. Sagot ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa amin. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang uri ng proteksyon na hindi kailanman naibigay ni Mark. Elena, ang notebook na yan ay hindi naglalaman ng mga utang. Naglalaman iyan ng listahan ng mga ari-arian na ninakaw ni Mark sa iba't ibang tao bago ka pa niya nakilala. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng asero. Tumingin ako kay Mark na ngayon ay tila isang maliit na bata na huling-huli sa kanyang pagkakamali. Ang bawat pader ng Unit 1208 ay tila sumisigaw ng katotohanang matagal nang ibinaon. Elena, maniwala ka sa akin. Pilit na pagsusumamo ni Mark. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Ginawa ko lang iyon para magkaroon tayo ng magandang simula. Para hindi mo maranasan ang hirap na dinanas ko. Ang magandang simula ay hindi itinatanim sa lupain ng pagnanakaw, Mark. Bulong ko, habang dahan-dahan akong tumalikod. Ang aking puso ay tila isang piraso ng kristal na tuluyan ng nadurog. Hindi na kayang buuin pa ng anumang paliwanag. Habang naglalakad ako, patungo sa pinto, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Hindi ito si Mark. Ito ay si Rafael. Ang kanyang hawak ay matatag. Tila sinasabing hindi ako mag-isa sa laban na ito. Huwag kang lilingon, Elena. Bulong ni Rafael sa aking tainga. Ang apoy ay nagsisimula palang magliyab. At ang notebook na yan, iyan ang mitya na susunog sa buong kaharian ng mga Ortega. Sa labas, ang unang patak ng ulan ay tumama sa semento. Lumilikha ng isang ritmo na tila ba isang paglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit sa likod ng aking isipan,
Isang katanungan ang nananatiling nakasabit. Sino ba talaga si Rafael? At bakit tila alam niya ang bawat galaw ko bago ko pa ito gawin? Ang pinakamahirap na bahagi ng pagtatayo ng isang gusali ay hindi ang paglalagay ng pundasyon, kundi ang pagtanggap na kailangan itong gibain dahil ang lupang kinatatayuan nito ay ninakaw lamang. Ang boses ni Rafael ay tila isang malalim na dulo ng karagatan habang naglalakad kami palabas ng gusali. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa aking mga pisngi. Tinutuyo ang mga bakas ng luhang hindi ko na malayang dumaloy. Sa likod namin, sa loob ng Unit 1208, ang katahimikan ay napalitan na ng histerikong sigaw ni Doña Aurora at ang walang tigil na paghikbi ni Gina. Ang katarungan ay may kakaibang tunog. Hindi ito palaging malakas na palakpakan. Minsan ito ay ang tunog ng pagguho ng isang pangarap na itinayo sa kasinungalingan. Sino ka ba talaga, Rafael? Tanong ko habang nakatitig sa kawalan. Ang aking mga kamay ay nakayakap sa sarili kong katawan. Pilit na hinahanap ang init na matagal nang nawala sa piling ni Mark. Bakit tila alam mo ang bawat lamat sa pader ng buhay ko? Huminto si Rafael sa tapat ng kanyang itim na sasakyan. Tiningnan niya ako ng may halo ng paghanga at matinding lungkot. Ang aking ama ay isa sa mga arkitektong ninakawan ni Mark ng dangal at lisensya. 10 taon na ang nakalilipas. Ginamit ni Mark ang kanyang tiwala para sa mga iligal na subcontracting. Namatay ang ama ko na dala ang kahihiyang hindi naman sa kanya. Kaya nang makita kita, isang arkitektong unti-unti ring kinakain ng sistema ng mga Ortega, alam kong hindi ako pwedeng manatiling anino lamang. Naramdaman ko ang paninigas ng aking mga balikat. Ang itim na notebook na hawak ni Mark ay hindi lamang palalistahan ng utang. Ito ay isang mapa ng mga buhay na sinira niya. Ang lalaking pinakasalan ko ay hindi lamang isang mapanlinlang na asawa. Siya ay isang mandarambong na ang bawat hakbang ay may iniiwang biktima. Samantala, sa loob ng bakanting unit, narinig ang malakas na pagbagsak ng isang bagay sa sahig. Si Doña Aurora ay nakahandusay sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pilit na humihingi ng hangin. Mark! Mark! Tulong! Ang puso ko. Sigaw ng matanda. Ngunit ang boses niya ay tila isang tuyong dahon na nililipad ng hangin. Ngunit si Mark ay nanatiling nakatitig sa itim na notebook. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kawalan. Hindi pinapansin ang kanyang ina na nahihirapan. Ang kanyang tanging iniisip ay ang pagguho ng kanyang kaharian. Lumapit si Gina sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Kuya, anong gagawin natin? Wala na tayong bahay. Ang mga in-laws ko, anong sasabihin nila? Hagulhol ni Gina. Ang kanyang marangyang bestida ay nakaladkad na sa maruming sahig. Wala na. Wala na ang lahat. Tanging naibulong ni Mark. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng naging kasing bakante ng silid na yon. Mula sa labas, pumasok ang mga sheriff dala ang opisyal na notice of vacate. Binigyan sila ng 24 na oras upang lisanin ang unit. Walang kama, walang sofa, tanging ang kanilang mga sarili at ang kanilang kahihiyan ang ititira sa loob ng 4 na pader. Isang pamilyar na amoy ng alikabok at pagkabulok ang tila bumalot sa kanila. Ito ang amoy ng kawalan, ang pagbabalik sa kung ano sila, bago nila ninakaw ang bawat sentimo mula kay Elena. Sumakay ako sa sasakyan ni Rafael. Habang dahan-dahan kaming umaalis sa harap ng gusali, tumingin ako sa 12 palapag. Nakita ko ang isang anino sa bintana. Si Mark, nakatayo sa dilim, pinapanood ang aking paglisan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi ako nakaramdam ng galit. Ang tanging naramdaman ko ay isang matinding pagkapagod at ang kagustuhang matulog ng mahimbing sa isang lugar na ako ang may-ari ng bawat panaginip. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Rafael.
Sa isang lugar kung saan ang mga pader ay marunong makinig, Elena. Sa isang lugar na hindi mo kailangang maging martir para lamang mahalin. Sagot niya habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan sa gitna ng dumaraming patak ng ulan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Ang mensaheng dumating ay nagpabilis muli sa tibok ng aking puso. Huwag kang kampante, Elena. Alam mo ang sikreto sa likod ng lupa sa probinsya. Kapag nakuha ko yon, kahit si Rafael ay hindi ka maililigtas. Napatitig ako sa screen. Ang tinutukoy ng mensahe ay hindi si Mark. Ang boses sa likod ng mga salitang yon ay mas matanda, mas makapangyarihan, at mas mapanganib. Hindi mo ba naisip kung bakit isang ulilang arkitekto na katulad mo ang pinili ni Mark na pakasalan, Elena? Hindi dahil sa ganda mo at hindi dahil sa talino mo. Pinili ka nila dahil sa dugong dumadaloy sa lupang kinalakihan mo sa probinsya. Ang mga salitang yon ni Rafael ay tila isang marahas na haplit sa pisngi ni Elena. Mas masakit at mas mahapdi kaysa sa anumang pisikal na sampal. Nakaupo sila sa loob ng sasakyan habang ang ulan ay malakas na humahampas sa bubong, lumilikha ng isang mabigat na ingay na tila ba sumasabay sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hawak pa rin ni Elena ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagliliwanag pa rin sa mensaheng nakuha niya mula sa hindi kilalang numero. Anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Elena ay halos pabulong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang bag. Ang lupang iyon, maliit na sakahan lang iyon. Wala iyong halaga. Bumuntong hinala si Rafael, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kalsadang basa ng ulan. Iyan ang pinaniwala nila sa iyo, pero sa ilalim ng lupang iyon ay may nakatagong deposito ng quartz at iba pang mineral na kailangan para sa malalaking construction projects sa bansa. Ang pamilya Ortega ay baon sa utang bago ka pa makilala ni Mark. Ang kasal niyo ay hindi isang pag-iisang dibdib, Elena. Ito ay isang investment project para sa kanila. Naramdaman ni Elena ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat alaala ng 10 taong pagsasama nila ni Mark ay tila mga piraso ng puzzle na biglang nabuo. Ngunit ang larawang nabuo ay isang bangungot. Ang bawat I love you, ang bawat haplos, at ang bawat pangako ay isa palang kalkuladong hakbang upang makuha ang kanyang tiwala at kalaunan ang kanyang pirma. Kaya pala, bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Kaya pala ganoon na lang ang pagpilit ni Doña Aurora na asikasuhin ko ang mga papeles ng mana ko. Kaya pala palaging sinasabi ni Mark na kailangan nating ibenta ang lupa para sa ating kinabukasan. At ang taong nagpadala ng mensaheng yan. Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Iyan ay si Don Facundo, ang tunay na utak sa likod ng mga Ortega. Siya ang nagpopondo sa mga luho ni Doña Aurora kapalit ng pangakong makukuha nila ang lupa mo. Ngayong nalaman mo na ang katotohanan, hindi na sila maglalaro ng malinis. Napasandal si Elena sa upuan ng sasakyan. Naramdaman niya ang matinding pagguho ng huling bahagi ng kanyang dignidad. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa isang malaking kasinungalingan. Para siyang isang gusaling maganda ang fasad, ngunit bulok ang mga poste. Isang malakas na tulak lang ng katotohanan at lahat ay naging abo. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Si Doña Aurora na nagmamano sa kanya tuwing pista. Si Gina na humihingi ng pabor. At si Mark na nangangako ng habambuhay. Lahat sila ay mga aktor sa isang mahabang dula. At siya ang biktima na pumapalakpak pa sa sarili niyang kapahamakan. Anong gagawin ko? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tumingin si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matatag na determinasyon.
Gagamitin natin ang sarili nilang laro laban sa kanila. Ang lupang iyon ay nakapangalan pa rin sa'yo at hanggat hindi ka pumipirma, wala silang kapangyarihan. Ngunit bago pa man makasagot si Elena, biglang may isang itim na sasakyan na humarang sa kanilang daan. Ang pagpreno ni Rafael ay nagdulot ng isang marahas na paggalaw, dahilan upang halos tumama ang ulo ni Elena sa dashboard. Mula sa itim na sasakyan, lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Si Don Facundo. Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kanyang salamin sa mata at tumitig ng diretso sa bintana ng sasakyan ni Rafael. Itinaas niya ang kanyang tungkod at itinuro ang direksyon ni Elena. Ang kanyang mga labi ay gumalaw at kahit hindi naririnig ang boses sa loob ng sasakyan, malinaw ang ibig niyang sabihin sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Akin ang lupa mo o ang buhay mo. Naramdaman ni Elena ang pagtigil ng pag-ikot ng kanyang mundo. Ang sampal ng katotohanan ay tapos na. Ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Sino ang mas matimbang? Ang alaala ng kanyang mga magulang na nakabaon sa lupang iyon? O ang kaligtasan ng kanyang sariling buhay sa kamay ng isang taong walang awa? Walang libre sa mundong ito, Elena. Kahit ang pag-ibig na akala mo ay totoo, may nakatagong presyo. Ang boses ni Don Facundo ay hindi kasing lakas ng kulog. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malalim na hukay na unti-unting lumalamon sa katinuan ni Elena. Sa loob ng sasakyan, ramdam ni Elena ang init ng kanyang sariling hininga na nagiging usok sa bintana. Habang sa labas, ang matandang lalaki ay nananatiling nakatayo sa ulan, hindi natitinag, tila isang rebulto ng kasamaan na naghihintay ng kanyang pagsuko. 10 taon niyang inalagaan ang isang relasyong akala niya ay kuta ng kanyang kaligtasan, ngunit isa pala itong palasyong buhangin na itinayo sa ibabaw ng kanyang sariling libingan. Ang bawat haplos ni Mark sa kanyang buhok, ang bawat proud ako sa'yo, ni Doña Aurora, ay mga patak lang ng tubig na unti-unting nagpapalambot sa pundasyon ng kanyang buhay hanggang sa ito ay gumuho. Naramdaman ni Elena ang paninigas ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng kanyang tuhod. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng tuyong kahoy na pilit na binabali. Masakit, maingay sa loob ng kanyang pandinig at puno ng mga lamat na hindi na kailanman mabubuo pa. Tumingin siya kay Rafael na ang mga panga ay mahigpit na nakadikit. Ang mga kamay ay tila bakal na nakakapit sa manibela. Huwag kang lalabas, Elena. Mariing bulong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay may halong proteksyon at babala. Ang mga taong katulad ni Don Facundo ay hindi nakikipag-usap. Sila ay nagnanakaw ng kaluluwa winbiditanta ang mga kontrata. Ngunit sa gitna ng takot, may isang bagay na nagliyab sa loob ni Elena. Isang apoy na nagmula sa mga abo ng kanyang pagiging martir. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Ang lamig ng ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat. Tila libo-libong maliliit na karayom na nagigising sa kanyang nananamlay na diwa. Humarap siya kay Don Facundo. Ang ulan ay bumabagsak sa kanyang mukha. Hinahaluan ang kanyang mga luha hanggang sa hindi na malaman kung alin ang pait at alin ang ulan. Ang lupa sa probinsya ay hindi sa inyo at hinding-hindi magiging sa inyo. Ang boses ni Elena ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Maari niyo kaming takutin, maari niyo kaming harangan, pero ang dangal ng aking mga magulang ay hindi nakasulat sa anumang papeles na kaya niyong manipulahin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Facundo. Matapang ka, iha, katulad ka ng iyong ama, pero alam mo kung anong nangyari sa kanya, hindi ba? Ang katapangan ay hindi nakakabayad ng utang. Habang nangyayari ang tensyon sa kalsada, sa isang madilim at mabahong kwarto, sa isang mumurahing motel, nakaupo ang pamilya Ortega. Si Doña Aurora ay nakahiga sa isang manipis na kutsyon.
Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame na puno ng mantsa ng tagas. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang marangyang buhay. Sa tabi niya, si Gina ay walang tigil sa pag-iyak habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Wala nang nag-aabalang tumawag sa kanya, wala na ang kanyang mga kaibigan. Kasalanan mo ito, Mark. Sigaw ni Gina sa kanyang kuya na nakaupo sa sahig, hawak pa rin ang itim na notebook. Kung hindi ka naging pabaya, kung napaamo mo lang ng maayos si Elena, hindi tayo nandito sa basurang ito. Hindi sumagot si Mark. Ang kanyang mga mata ay blanko, tila isang gusaling wala nang nakatira. Naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Siya ang arkitekto ng sarili nilang pagbagsak. Ang bawat kasinungalingan niya ay naging isang laryo na ngayon ay nakadantay sa kanyang dibdib. Dahan-dahang rumaraffle sa kanyang hininga. Bumalik ang tingin ni Elena kay Don Facundo. Sa isang iglap, kinuha niya ang kanyang cellphone at itinaas ito. Lahat ng sinabi niyo kanina, lahat ng banta niyo, nakarecord na. At sa oras na may mangyari sa akin o kay Rafael, automatikong mapupunta ang file na ito sa mga autoridad at sa media. Ako ay isang arkitekto, Don Facundo. Marunong akong bumasa ng mga lamat bago pa gumuho ang buong istruktura. Nanliit ang mga mata ng matanda. Ang kanyang tungkod ay humampas sa basang semento, lumikha ng isang matunog at tuyong ingay na tila ba isang huling babala. Sumakay siya muli sa kanyang itim na sasakyan nang hindi nagsasalita. Iniwan ang usok ng tambutso na tila isang madilim na anino sa gitna ng ulan. Nang makaalis ang sasakyan ni Don Facundo, nanghina ang mga tuhod ni Elena. Agad siyang nasalo ni Rafael. Ang init ng bisig ng lalaki ay tila isang ligtas na kanlungan sa gitna ng unos. Tapos na ba, Rafael? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi pa, Elena. Nagsisimula pa lang tayong gibain ang kanilang kuta. Sagot ni Rafael habang tinitingnan ang papalayong sasakyan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-isa sa pagtatayo ng iyong bagong buhay. Habang pabalik sila sa sasakyan, isang katanungan ang pilit na gumugulo sa isip ni Elena. Bakit tila may alam si Don Facundo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama na hindi niya kailanman nalaman? Ano ang nakatago sa ilalim ng lupang iyon na higit pa sa mineral at yaman? Elena, kahit katiting na awa lang, hindi ko ginustong maging ganito ang lahat. Patawarin mo ako, please. I'm dying inside. Ang boses ni Mark ay tila isang kalansing ng basag na batingaw sa loob ng tahimik na silid. Nakatayo siya sa harap ni Elena. Gusot ang damit. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pamumula dahil sa puyat at iyak. Ang dating makinis at mapagmataas na mukha ng kanyang asawa ay tila isang tuyong lupa na binaklas ng tagtuyot. Amoy sigarilyo at kawalan ng pag-asa ang dala niya sa loob ng opisina ni Rafael, kung saan kasalukuyang nag-aaral si Elena ng mga dokumento ng kanyang lupa. Tumingin si Elena sa lalaking minahal niya ng 10 taon. Ang salitang love na namutawi sa bibig ni Mark ay tila isang maruming basahan na ipinapahid sa kanyang mukha. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito ang kirot ng isang sugatang asawa. Ito ay ang kirot ng pagkaawa sa isang taong tuluyan nang nawalan ng kaluluwa. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang panulat. Ang awa, Mark, ay ibinibigay sa mga taong biktima ng tadhana, hindi sa mga taong arkitekto ng sarili nilang kasamaan. Noong pinalitan niyo ang kandado, hindi niyo lang ako nilak sa labas ng bahay. Nilak niyo rin ang pinto ng puso ko at itinapon ang susi sa dagat ng inyong kasakiman. Pinilit lang ako ni Mama. Elena, alam mo kung paano siya magmaniobra. Pagsusumamo ni Mark, pilit na inaabot ang kamay ni Elena sa ibabaw ng mesa. Agad na umiwas si Elena. Ang kanyang pagkilos ay mabilis at puno ng pandidiri. Kailangan ko ng pera dahil sa utang ni Gina kay Don Facundo.
Kung hindi ako pumayag sa plano nila, papatayin nila kami. Akala ko, kapag nakuha ko ang lupa mo, mababayaran ko ang lahat at magsisimula tayo ulit. I did it for us. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. For us, Mark, noong binibili mo ang brilyanteng kwintas para sa babae mo, habang ako ay nagdidisenyo ng bahay ng ibang tao hanggang madaling araw, para sa atin din ba iyon? Noong ninanakaw mo ang mga blueprint ko para itayo ang bahay niyo ni Celeste, para sa atin din ba yon? Natigilan si Mark. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mukha ay napuno ng kahihiyang hindi na kayang itago ng anumang dahilan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang pader na semento. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng koneksyon ni Elena sa kanyang asawa ay tuluyan ng napatid, naging mga abo na lamang na hinihipan ng hangin. May sasabihin pa ako sa iyo, Elena. Bulong ni Mark. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng takot. Ang aksidente. Ang aksidenteng pumatay sa mga magulang mo, 15 taon na ang nakalilipas. Hindi yun simpleng aksidente sa kalsada. Nakita ko ang itim na notebook ni Mama. May mga sulat doon. Si Don Facundo. Siya ang nag-utos na putulin ang preno ng sasakyan ng papa mo dahil tumanggi itong pirmahan ang paglilipat ng quartz rights. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila naging yelo. Bawat hininga niya ay masakit sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ito ay mas matalas kaysa sa anumang pagtatraidor sa pagsasama nila. Ang pamilyang Ortega, ang mga taong pinagsilbihan niya, ang mga taong inalagaan niya, ay kasabwat ng taong pumatay sa kanyang mga magulang. Alam niyo, ang boses ni Elena ay naging kasing talim ng isang pang-opera na kutsilyo. Alam niyo ang lahat ng ito, pero hinayaan niyo akong magmano sa inyo. Hinayaan niyo akong tawaging Mama, ang taong tumulong sa pumatay sa mga magulang ko. Gusto kitang protektahan, Elena. Sigaw ni Mark, habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Hindi proteksyon ang tawag doon, Mark. Ang tawag doon ay pag-aalaga sa biktima para mas lalong mapakinabangan. Sagot ni Elena. Tumayo siya, ang kanyang tindig ay matayog at puno ng dignidad. Umalis ka na at sabihin mo kay Doña Aurora, ihanda niya ang kanyang sarili dahil ang lupang pinag-interesan niyo ang magiging sementeryo ng inyong dangal. Nang lumabas si Mark na tila isang basang sisiw, pumasok si Rafael mula sa kabilang pinto. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Elena. Hindi nagsalita si Rafael, sa halip ay dahan-dahan niyang inilapag ang isang mainit na baso ng tsaa sa mesa at tumayo sa likod ni Elena, nagbibigay ng tahimik na suporta. Narinig mo? Tanong ni Elena. Lahat! Sagot ni Rafael. Handa ka na ba, Elena? Ang ebidensyang kailangan natin para pabagsakin si Don Facundo ay hindi na lang tungkol sa lupa. Ito ay tungkol na sa katarungan para sa mga magulang mo. Tumingin si Elena sa labas ng bintana. Ang langit ay madilim, nagbabadya ng isang malakas na unos. Ngunit sa loob ni Elena, ang bagyo ay tapos na. Ang natitira na lamang ay ang malamig at kalkuladong paghihiganti ng isang arkitektong handa nang gibain ang buong kaharian ng kasamaan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ibaba ng gusali. Isang pangkat ng mga lalaking nakauniforme ng pulis ang pumasok sa lobby. Dala ang isang warrant of arrest. Ngunit ang pangalang binasa nila ay hindi si Mark at hindi rin si Don Facundo. Elena Villafuerte, sumama ka sa amin. Ikaw ay inaakusahan ng estafa at iligal na paglilipat ng pondo mula sa kumpanya ng mga Ortega. Napatingin si Elena kay Rafael. Sino ang naglagay ng ebidensya sa kanyang mga gamit? At bakit tila may mas malalim pang traidor na nagtatago sa dilim? Ang katotohanan ay hindi parang blueprint na pwedeng burahin at baguhin sa isang iglap.
Maaring naitago niyo ang lamat sa loob ng 10 taon, ngunit ang pundasyong itinayo sa dugo ay kailanman ay hindi makakatayo ng matuwid. Ang tinig ni Elena ay galing sa ilalim ng kanyang pagkatao, matatag at walang panginginig habang nakatayo siya sa loob ng malamig na courtroom. Ang bawat salita niya ay tila isang hampas ng martilyo sa katahimikan ng silid. Suot ang isang puting blusa na tila baluti ng kanyang dangal. Hinarap niya ang mga taong minsang itinuring niyang pamilya. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Aurora. Suot ang kanyang pinakamahal na itim na belo, pilit na nagpapahid ng mga luhang walang basihan. Katabi niya si Gina na panay ang irap at si Mark na hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Sa likuran nila, parang isang aninong nagmamasid, ay si Don Facundo. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng asero, tila naghihintay ng sandali upang tuluyang lamunin ng biktima. Ipinagkatiwala ko ang aking buhay sa pamilyang ito. Pagsisimula ng testimonya ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa huwes. Ipinagkatiwala ko ang aking pawis, ang aking sining, at ang aking mga pangarap. Ngunit ang tinanggap ko ay hindi pagmamahal, kundi isang maselang plano upang nakawin ang aking pagkakakilanlan at ang lupang iniwan ng aking mga magulang. Tumayo ang prosecutor ng mga Ortega, isang lalaking may boses na kasing talim ng labaha. Your Honor, ang akusadong si Elena ay nagnakaw ng pondo mula sa kumpanya ng mga Ortega upang ipambili ng mga ari-arian sa probinsya. Mayroon kaming mga dokumento na may lagda niya mismo. Inilabas ang mga papeles. Ang mga pirma doon ay tila mga ahas na gumagapang sa puting papel. Tumingin si Elena kay Mark. Alam niya at alam ni Mark na ang mga pirma na iyon ay bunga ng mga gabing pinapipirmahan siya ng asawa sa gitna ng kanyang pagod. Sa ilalim ng pagkukunwari na ito ay para sa mga insurances at projects. Ngunit sa gitna ng tensyon, tumayo si Attorney Rivera, ang abogado ni Elena na kasama si Rafael. Your Honor, ang mga dokumentong yan ay bunga ng mapanlinlang na manipulasyon at mayroon kaming saksi na magpapatunay kung paano ginamit ang tiwala ng aking kliyente. Bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok ang isang babaeng balisa at nanginginig. Si Celeste, ang lihim na kinakasama ni Mark. Isang bulong ng gulat ang bumalot sa silid. Namutla si Mark habang si Doña Aurora ay halos tumayo sa kanyang upuan sa galit. Anong ginagawa ng babaeng iyan dito? Sigaw ni Doña Aurora, ngunit agad siyang pinatahimik ng huwes sa pamamagitan ng isang matunog na hampas ng kahoy sa mesa. Umakyat si Celeste sa witness stand. Narito ako dahil ayaw ko nang maging bahagi ng kasamaang ito. Si Mark. Si Mark ang nag-utos sa akin na itago ang mga orihinal na resibo. Sinabi niya sa akin na ang perang ginagamit namin para sa bago naming bahay ay galing sa investments ni Elena na kinuha niya ng walang paalam. At ang itim na notebook. Nakita ko doon ang listahan ng mga pekeng pirma na ginawa niya habang tulog ang kanyang asawa. Ang bawat salita ni Celeste ay tila isang latay sa pagkatao ni Mark. Sa puntong yun, tumayo si Rafael at iniabot ang itim na notebook na nakuha niya mula sa unit noong gabi ng pagbaklas. Your Honor, narito ang ebidensya ng 10 taong pagnanakaw. Hindi lang ito tungkol sa pera. Nakatala rin dito ang mga transaksyon sa pagitan ni Mark Ortega at Don Facundo tungkol sa quartz quarry sa probinsya at ang bayad para sa paglilinis ng aksidenteng pumatay sa mga magulang ni Elena. Naging kasing gulo ng isang palengke ang loob ng courtroom. Ang mga sigaw ng protesta ni Don Facundo ay nalunod sa ingay ng pagkamangha ng mga tao. Ang katarungang matagal na ibinaon sa ilalim ng mga pader ng Unit 1208 ay biglang sumabog. Naglalabas ng baho ng pamilya Ortega sa buong mundo. Tumingin si Elena kay Mark. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang asawa na tuluyan ng gumuho, walang maskara, walang porselana,
Tanging isang duwag na lalaking kinain ng sarili niyang kasakiman. Tapos na tayo, Mark, bulong ni Elena. Bagaman walang nakakarinig, kundi ang sarili niyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Si Doña Aurora ay nawalan ng malay. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. At sa kaguluhan, nakita ni Elena si Don Facundo na dahan-dahang lumalabas ng pinto. May dalang isang itim na envelope at isang nangiting, tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Isang mensahe ang biglang pumasok sa radyo ng mga pulis sa loob ng silid. May sunog sa opisina ni Attorney Rivera. Ang lahat ng orihinal na ebidensya ng kaso ng mga magulang ni Elena natutupok na. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Tumingin siya kay Rafael at nakita niya ang takot sa mga mata ng lalaki. Ang tagumpay sa courtroom ay tila isang mitya lamang para sa isang mas malaking pagsabog. Ang abo ay hindi tanda ng katapusan, kundi isang patunay na mayroong pusong minsang nag-alab ng buong tapat bago ito naging biktima ng puot ng iba. Ang boses ni Rafael ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa panginginig ni Elena habang nakatayo sila sa harap ng natupok na opisina ni Attorney Rivera. Ang amoy ng sunog na papel at basang uling ay nanunuot sa bawat hininga ni Elena, isang mapait na paalala na ang mga dokumentong magbibigay sana ng katarungan para sa kanyang mga magulang ay naging mga abo na lamang na nililipad ng hangin. Ang mga pader na gawa sa semento ay naging itim, tila mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Wala na ang lahat, Rafael, bulong ni Elena. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga bumbero na nagliligpit na ng kanilang mga gamit. Ang huling pagkakataon ko na linisin ang pangalan ni na Papa. Kinuha na rin nila. Bakit tila palaging nauuna ang kasamaan sa pagtatayo ng kuta? Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang mga balikat ni Elena, pinaharap siya sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga sasakyang bumbero, nakita ni Elena ang isang katatagan sa mga mata ng lalaki na hindi kayang tupukin ng anumang apoy. Ang ebidensya ay nasa papel, Elena, pero ang katotohanan ay nakaukit sa iyong alaala at sa iyong paninindigan. Hindi sila nanalo dahil ang takot ni Don Facundo na masunog ang kanyang pangalan ang dahilan kung bakit niya sinunog ang mga dokumentong ito. Natatakot sila sa iyo. Naramdaman ni Elena ang isang matinding pagkapagod, isang pagnanais na bumagsak na lamang sa kalsada at wag nang bumangon. Ngunit sa gitna ng usok, isang maliit na bagay ang nahuli ng kanyang paningin sa gilid ng kalsada, isang luma at sunog na bahagi ng isang blueprint. Pinulot niya ito. Ito ang orihinal na sketch ng Unit ISA 208. Ang unang disenyong ginawa niya nang may buong pag-ibig at pag-asa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa gitna ng pagkawasak, ang kanyang sining ay nananatiling nakatayo, bagaman may mga sugat na ng apoy. Ang pagkaunawa na siya ang arkitekto at ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa kung anong hawak niyang papel, kundi sa kung anong kaya niyang likhain mula sa kawalan. Hindi ko kailangan ng orihinal na dokumento para patunayan ang kanilang kasalanan, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay unti-unting nagkakaroon ng bagong lakas dahil ang pinakamabigat na ebidensya laban sa kanila ay ang kanilang sariling takot. Naglakad sila palayo sa nasunog na gusali. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit at madilim na selda, nakaupo si Mark. Ang kanyang marangyang buhay ay tuluyan ng pinalitan ng rehas at malamig na semento. Dinadalaw siya ni Gina na ngayon ay wala ng kolorete sa mukha at gusot ang suot na damit. Kuya, kailangan nating kumuha ng bagong abogado, bulong ni Gina. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Pinaalis na tayo ni Don Facundo sa motel. Wala na tayong matuluyan. Sinasabi niya na
Wala na siyang obligasyon sa atin dahil nasunog na ang ebidensya laban sa kanya. Tumingin si Mark sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Iniwan na tayo ng taong pinagsilbihan natin, Gina. Ginamit lang nila tayo para makuha ang gusto nila kay Elena. Tayo ang naging pader na sumalag para sa kanila. At ngayon, tayo ang unang gumuho. Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa likod ng mga matatayog na gusali, nagkita sina Elena at Rafael sa isang tahimik na parke. Ang simoy ng hangin ay malinis na. Tila ba dinala na ng nagdaang gabi ang lahat ng amoy ng usok? Ano ang susunod mong hakbang, Elena? Tanong ni Rafael habang pinapanood ang mga bata na naglalaro sa damuan. Babalik ako sa probinsya, sagot ni Elena nang may paninindigan. Doon ako magsisimula, hindi para magtayo ng kuta, kundi para itayo ang isang paaralan para sa mga ulilang bata na katulad ko. Ang lupaing iyon ay hindi magiging quarry ng mineral, kundi magiging pundasyon ng pag-asa. Tumingin si Rafael sa kanya ng may malalim na paghanga. Maari ba akong sumama? Hindi bilang isang kakampi sa korte, kundi bilang isang katuwang sa pagtatayo ng bagong bukas? Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena, ang ngiting matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Ang paghilom ay nagsisimula na sa bawat pintig ng kanyang puso. Ngunit bago pa sila makatayo, isang itim na envelope ang iniabot sa kanila ng isang bata na naglalaro malapit sa kanila. May nagpapabigay po nito sa inyo, ma'am. Nang buksan ni Elena ang envelope, naramdaman niya ang muling paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Sa loob ay may isang litrato ni Don Facundo na kasama ang ama ni Rafael sa isang lihim na pagpupulong 3 araw bago ang aksidente. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa mula sa nakaraan. Ang apoy ay hindi nakakamatay ng katotohanan, Elena. Hanapin mo ang 13 poste sa pundasyon ng Unit 1208. Nanliit ang mga mata ni Elena. Ang Unit 1208 ay wala ng gamit, bakante na. Pero ang pundasyon, may nakatago pa ba sa loob ng mga pader na mismong siya ang nagdisenyo? Ang bawat bahay ay may mga lihim na itinatago sa loob ng kanyang mga poste. Ngunit walang lihim na hindi kalaunang ibubunyag ng mismong pundasyon kapag ang hustisya na ang kumatok. Ang katahimikan sa loob ng Unit 1208 ay mas mabigat ngayon kaysa noong gabi ng pagbaklas. Wala ng kuryente, kaya ang tanging liwanag ni na Elena at Rafael ay ang mula sa kanilang mga flashlight na gumuguhit ng mahahabang guhit sa madilim at bakanteng espasyo. Ang amoy ng alikabok at lumang semento ay tila isang babala, isang paalala na ang bawat pader dito ay naging saksi sa 10 taon ng kanyang paghihirap. Sigurado ka ba rito, Elena? Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa kawalan. Bilang arkitekto ng unit na ito, alam ko ang bawat dugtong ng bakal at semento, tugon ni Elena habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang kinakapa ang pader sa likod ng dating walk-in closet. Noong ginagawa ang renovation na ito, may napansin akong mali sa sukat ng poste na ito. Akala ko noon ay pagkakamali lang ng contractor, pero ngayon ko lang napagtanto. May idinagdag silang espasyo sa loob. Gamit ang isang maliit na martilyo at pait, dahan-dahang tinuklap ni Elena ang unang bahagi ng semento. Walang malakas na ingay, tanging ang tunog ng pagguho ng manipis na palitada na tila babalat na nagbabakbak. Sa bawat pagtanggal ng debris, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa loob ng isang maliit at sadyang ginawang guwang sa poste, tumambad ang isang kulay pilak na kahon ng metal. Nang buksan nila ang kahon sa ilalim ng liwanag ng flashlight, ang mga kamay ni Elena ay naging kasing lamig ng yelo. Sa loob ay hindi lamang mga papeles ang naroon. Merong isang lumang tape recorder, isang flash drive, at ang orihinal na land titles na may mga bakas pa ng tuyong dugo.
ang mga titulong ninakaw mula sa kanyang ama. Nang i-play nila ang recorder, ang boses na lumabas ay hindi kay Mark, kundi ang boses ng ama ni Mark bago ito namatay. Isang pagtatapat, isang huling hininga ng pagsisisi. Isinalaysay nito kung paano sila binayaran ni Don Facundo upang itago ang ebidensya ng pagputol sa preno ng sasakyan ng mga Villafuerte. At ang pinakamasakit, ang revelasyon na si Mark ay alam ang lahat simula pa noong una, bago pa man niya ligawan si Elena. Napaupo si Elena sa maruming sahig. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na bumagsak sa kanya, dinudurog ang bawat natitirang alaala ng pag-ibig. Ang 10 taon nila ay hindi lang pala pagnanakaw ng pera. Ito ay isang sadyang pagkulong sa kanya, sa piling ng mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Ngunit ang karma ay hindi natutulog. At ito ay dumarating ng may kasamang bagsik. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng ulan, ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang magliyab. Ngunit hindi sila para kay Elena. Ang mga ito ay para kay Don Facundo, gamit ang bagong ebidensya na agad na ipinadala ni Rafael sa mga awtoridad sa pamamagitan ng cloud upload. Ang kuta ng matandang lalaki ay tuluyan ng gumuho. Nakita ni Elena mula sa bintana kung paano iginapos ng posas ang mga kamay ng taong akala niya ay hindi matatalo. Samantala, sa isang masikip at mabahong selyada sa presinto, nakaupo sina Doña Aurora at Gina. Wala na ang kanilang marangyang bestida, tanging ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo ang suot nila. Si Doña Aurora ay tulala. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, habang pilit na tinatawag ang pangalan ni Mark, ngunit walang sumasagot. Si Gina naman ay walang tigil sa pagkamot sa kanyang balat na nagkakaroon na ng mga rashes dahil sa dumi ng paligid. Isang malupit na paalala na wala na siya sa malambot na kama ni Elena. Si Mark naman ay dinala sa isang maximum security facility. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng bilangguan, naririnig niya ang mga pangungutya ng ibang preso. Wala na siyang notebook, wala na siyang asawa, at wala na siyang kinabukasan. Ang tanging kasama niya sa dilim ay ang kanyang sariling konsensya na tila isang anay na dahan-dahang kumakain sa kanyang katinuan. Lumabas si Elena mula sa Unit 1-2-08 sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang pintong dati ay naging simbolo ng kanyang pagkakakulong. Ngayon, ang pinto ay nakabukas na. Hinahayaan ang sariwang hangin na pumasok. Lahat ng itinayo sa kasinungalingan Rafael ay kailangang gumuho para magkaroon ng puwang ang katotohanan. Bulong ni Elena habang naglalakad sila patungo sa elevator. At mula sa mga guhong yon, Elena, ay magtatayo ka ng isang bagay na mas matibay. Tugon ni Rafael nang may kasamang pangako ng isang bagong umaga. Habang bumababa ang elevator, naramdaman ni Elena ang paggaan ng kanyang balikat. Ang bawat laryo ng kanyang nakaraan ay nailatag na sa tamang lugar. Ang katarungan ay naisakatuparan at ang karma ay naibigay na sa mga taong nag-akalang ang kapangyarihan ay nasa pera at panlilinlang. Ang tunay na arkitekto ay malaya na. Ang bawat dulo ng isang blueprint ay hindi lamang hudyat ng pagtatapos ng isang konstruksyon, kundi ang simula ng paghinga ng isang bagong tahanan. Sa ilalim ng nag-aapoy na kahel na langit ng dapit hapon sa probinsya, nakatayo si Elena sa veranda ng bahay silungan. Isang paaralan at tahanan para sa mga ulilang bata na itinayo niya sa mismong lupang minsang naging sanhi ng kanyang pagdurusa. Ang amoy ng sariwang damo at ang malayo, ngunit masayang tawanan ng mga bata, ay tila isang himig na naglilinis sa lahat ng pait na iniwan ng nakaraan. Naramdaman ni Elena ang paghaplos ng hangin sa kanyang mukha, malaya at walang dalang bigat. 1 taon na ang lumipas, simula nang gumuho ang kaharian ng mga Ortega. Si Mark, si Doña Aurora, at si Don Facundo ay nananatili na lamang na mga anino sa likod ng rehas, mga boses na hindi na kayang abutin ng kanyang katahimikan.
Sa kanyang mga daliri, wala na ang singsing na nagpaalala sa kanya ng 10 taong pagkakaalipin. Sa halip, naroon ang mga bakas ng lapis sa tuling, mga marka ng isang babaeng muling natutong gumuhit ng sarili niyang kapalaran. Elena? Isang malambot na tinig ang tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita si Rafael may dalang 2 baso ng malamig na katas ng prutas. Ang kislap sa mga mata ng lalaki ay nananatiling matatag, tila isang parola na palaging nagpapaalala sa kanya na hindi na siya kailangang maglakad ng mag-isa sa dilim. Iniisip mo na naman ba ang ngunit 1-2-0-8? Tanong ni Rafael habang tumatabi sa kanya. Ang kanilang mga balikat ay dahan-dahang nagdait ng may pag-iingat at respeto. Ngumiti si Elena, isang ngangiting kasing linaw ng tubig sa sapa. Hindi na. Ang Unit 1208 ay isa na lamang kabanata sa isang aklat na tapos ko nang basahin. Alam mo, Rafael, madalas akong tanungin ng aking sarili kung napatawad ko na ba sila. At ngayon, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw, nahanap ko na ang sagot. Napatawad ko na sila, hindi dahil nararapat silang patawarin, kundi dahil nararapat akong magkaroon ng kapayapaan. Pinakawalan ko na ang galit dahil ayaw ko nang magdala ng mga laryo ng puot sa gusaling itinatayo ko para sa aking bukas. Inabot ni Rafael ang kamay ni Elena. Dahan-dahang pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Walang mabilis na pangako, walang mabulaklak na salita. Tanging ang init ng balat at ang pangako ng katapatan na sapat na para sa isang pusong minsang nadurog. Nahanap mo na ba ang kapayapaang hinahanap mo, Elena? Higit pa sa kapayapaan, Rafael. Nahanap ko ang aking sarili. Sagot niya. Natutunan ko na ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa ganda ng chandelier o sa tibay ng mga pader na semento. Ang tunay na tahanan ay ang pagpapahalaga sa sarili at ang lakas na tumayo sa sariling mga paa. Gaano man kalakas ang yanig ng mundong nakapaligid sa iyo, ang huling sinag ng araw ay namdahang naglaho. Ngunit sa loob ni Elena, ang liwanag ay nananatiling nagliliyab. Ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanyang disenyo. Bawat luha ay naging materyales para sa isang pundasyong hindi na kailanman muling magigiba. Siya ang arkitekto ng kanyang sariling paglaya at sa pagkakataong ito, ang gusaling kanyang itinayo ay hindi na para sa iba, kundi para sa isang babaeng sa wakas ay natutong mahalin ang kanyang sarili ng buo at walang pag-aalinlangan. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang tibok ng isang pusong payapa, naglalakbay sa landas ng bagong umaga na puno ng pag-asa at pagmamahal.